salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ikot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Isa pong mapagpalang gabi sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. ay muli na namang papananlang sa impapawid upang tayo po ay magkaroon ng sang-usapan patungkol po sa mga usaping pangpananampalataya. At hangad po ng inyong abang lingkod na samantalang tayo ay nagsasagawa ng ganitong uri ng pag-aaral ay patuloy na managana sa inyo pong mga tahanan o saan man po kayo naroroon ang biyaya ng atin pong Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataon pong ito, ang atin pong pag-usapan, mga kapatid, ay mayroong kinalaman sa ating pagbibigay ng reaksyon. Yan. Doon po sa mga below the belt o mga attacking pamimersonal at pag-aglahi ng ating mga kaibayo sa pananampalataya kasama ng kanilang maririing mga pagyurak sa ating pagkatao at sa mga katotohanan na atin pong ipinangangaral. Ang tinutukoy po natin, mga kaibigan, na bibigyan nating reaksyon ng mga nagsasagawa nito ay walang iba kundi ang panig ng Roman Catholic Church na isinagawa nila ang mga pagbatikos na ito doon sa Russia TV. Ito po'y matagal nang pangyayari, mga kapatid, na wala na sana akong dapat na hindi ko na sana ito bibigyan ng kasagutan. Kaya lang, nung kami po ay napunta sa Puting Kahoy, nung nakaraan pong debate sa pagitan ng Seventh-day Adventist Church at ng SDARM, ay maraming mga kapatid ang nag-aabang pala na ng atin pong ipinost na sasagutin natin dito po sa programang Ayon sa Kasulatan. Ang mga ginawa nilang pag-atake sa atin. Kaya naisipan ko na ituloy na lamang nating sagutin yung mga patutsada nilang isinagawa doon.
at point by point po nating papasadahan ang mga pangyayaring iyon. Ang reaction po nilang isinagawa, nabibigyan din natin ng reaction ngayong gabi, ay matatanda ang pagkatapos ito ng naganap na dialogue sa pagitan po ng inyong abang lingkod at ng kapatid na Jobanil na tumayo sa panig ng Roman Catholic Church. Nasagtag pong yun ay pinatunayan natin na ang Panginoong Jesus ay Sabbath keeper at hindi po siya Sunday keeper. Yan. So yan po yung naging usapin noon. At pagkatapos ng usapin yan, sapagkat sila po ay nadihado, natalo po sila sa debating ito at naipakita natin ang katotohanan na ang Panginoong Hesus po ay Sabbath keeper mula sa banal na kasulatan at sa iba't ibang mga referensya. Kasama na rito ang paglalatag natin ng kanila mismong referensya mula sa aklat katoliko na atin pong ginamit. At dahil dito ay naitindig natin ang katotohanan ng Panginoong Hesus ay Sabbath keeper at kailanman ay hindi siya naging Sunday keeper. Wala rin pong naitindig o napatunayan ang tumayo sa panig ng Roman Catholic. Pero bago yan, tayo muna mga kapatid ay pansamantalang manalangin. Let us pray. Dakila po naming Diyos, tahanan ay nasa mga langit. Sa gabi pong ito ng aming pong paglalabas ng katotohanan, kayo po nawa ang patuloy na maitaas at makilala ang inyong banal na katuruan. Darating ang panahon na maraming mga kaluluwa ang patuloy na yayakap sa inyo sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Patnubayan niyo po kami ngayong gabi sa pamamagitan po ng napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so sa atin pong pagpalaot, ay gusto kong marinig nyo muna ang ilan sa kanilang ang panimula ng kanila pong mga patutsada, ang panimula ng kanilang mga below the belt na mga pag-atake sa atin. At dito rin natin makikita yung kanilang pamemersonal, at marami pang bagay. Uumpisan mo nating pakinggan sa seryeng ito. Nung nakarang Sabado na gabi, nagkaroon kami ng debate with Brother Fernando Camacho at ito po yung kinuha niyang talata bilang patunay na si Panginoong Hesus daw ay Sabbath keeper. Ang dami niya pong sinasabi roon na hindi naman po natin mababasa sa talata, mga kaibigan. Ayun. So dito po ay mariin nating nakikita na gumawa sila ng reaction videos. Actually, marami po yan sila. Diyan po sa Templar of Truth na isa po sa mga platform o mga dalubhasang tagapagtanggol ng Roman Catholic Church. At yan po ay makikita natin na ang dami daw po nating sinabi na hindi naman mababasa doon sa mga talata ng Biblia. At sana po mga kapatid, magkaroon kayo ng pagkakataon. Kung hindi pa ninyo napapanood yun pong naging dialogue namin ng kapatid na Jobanil, papakita ko po ulit sa inyo yung ating yan po yun. Tignan nyo lang po, punta kayo sa ating YouTube channel. Nag-type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry. Yan. At mapapanood din po ninyo yan doon po sa bago nating Facebook page. I-type nyo lamang po Fernando Camacho, lalabas na po yung atin pong Facebook page. At makikita nyo rin po, mapapanood nyo rin po
ang bahagi po na yan na naging dialogue po namin. At dito nga po sa naging pag-uusap, no, sapagkat hindi nila matanggap kung paano sila natalo, paanong nagwagi ang katotohanan sa pamamagitan ng paggamit sa atin ng banal na espiritu, ay naglabas nga sila ng ganitong program. At doon nga sa una nating nakita na madami daw tayong mga sinabi na hindi naman mababasa sa talata. Ay siyempre ang tinutukoy ng talata doon sa mga talata ng Biblia. Ang dahilan mga kapatid, ito ay dahil sa hindi nila matanggap yung naging pangyayari. Hindi kasi sila nakapamuntos mga kaibigan, kundi bagkus na ipakita natin ang buong katotohanan na ang ating Panginoon ay tunay na Sabbath keeper. At mamaya, ilalahad ulit natin yung mga ginamit nating mga references. Kasama na po dyan ang atin pong internal and external evidence. Ano po? Tandaan po natin mga kapatid na sa pakikipag-dialogue, kung tayo'y magiging tawag lamang dyan, magiging sports, at magiging bukas ang ating isip, kapag ka nasumpungan ho sana ninyo na kayo ay wala sa katwiran ng ating Panginoong Diyos, mas maigi pa na kayo po ay umanib sa pananampalatayang nagsasabi ng katotohanan. Katulad halimbawa ng mga ginawa ng kapatid na Denmar Santiago, samantalang sa kanyang pakikipagdebate, pakikipagdialogue, sa kanyang kaaaral, ay nasumpungan niya ang katotohanan at nakita niyang mali ang kanyang kinalalagyan diyan po sa panig ng pagiging Roman Catholic Church member. At niyakap niyang muli ang pananampalatayang Seventh-day Adventist Church na siyang nasa katotohanan. Ganon din ang ginawa ng kapatid na Java ng kanyang nakita sa patuloy niyang pag-aaral ang mga katotohanan. Ngayon, kapiling na rin natin sa pananampalatayang ito. Kaya yung mga tao na bukas ang isip, handa nilang muling yakapin ang pananampalataya na totoo. Lalo na't hindi sila makapamuntos sa mga katotohanang atin pong dinadala. Sa katunayan, napakarami na nating naging dialogue. Yan ay nasa humigit ng 300. Pero ganun pa man, ni isa sa ating mga nakadialog mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya, mapa-Kristiyano o hindi Kristiyano, wala pang nakakagapi, wala pang nakakatalo sa katotohanan ng dala-dala natin. Ni minsan ay hindi pa nila nayanig ang katotohanan ng ating ipinaglalaban. Kaya hanggang ngayon ang inyong maliit na lingkod ay nananatili sa pananampalatayang ito. Wala nang hihigit pa na katwiran kaysa sa dala-dala po nating pananampalataya mga kapatid. Ang sabi ng talata ng banal na kasulatan mula sa 2 Korinto, Kapitulo 4, talata 4, ganito po ang ating mababasa. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Opo, maraming mga tao na nabulag o binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Marami sa mga mananampalataya tumatayo bilang apologista ng kanilang pananampalatayang kinaaniban, na akala nila'y nagsisilbi sila sa Diyos, na akala nila'y naglilingkod sila sa tunay na Diyos. Pero ang totoo'y isa sila sa mga nabulag
ng Diyos ng sanlibutan ito. At kaya ang Seventh-day Adventist ay patuloy na nangangaral sa iba't ibang pamamaraan, sa pangmadlang pangangaral o mga krusada o kahit pa sa mga dialogo, upang kayo po ay maabot namin at madala sa paanan ng ating dakilang Diyos. Gusto naming mga Seventh-day Adventist na hindi lang kami ang magmana ng kaharian ng Diyos, hindi lang kami ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi nais din namin na kayo ay makasama namin sa walang katapusang buhay ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, ang atin pong buhay ngayon ay isang simpleng pakikiraan lamang sa sanlibutan ito. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Kaya puspos ang amin pong pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, meron pa siyang ibang tupa na wala pa sa iglesyang ito. At kayo po mga kapatid, ang aming concern. Kaya mapapansin ninyo, napakaraming mga ngaral, napakaraming apologista ng Seventh-day Adventist, na kahit na yurak-yurakan ninyo, kahit na inyong muramurahin, kahit na inyong aglahiin, ay nananatiling taas ang aming mga noo at may buong pagmamahal na kami nagpapatutuo sa inyong mga harapan. Ngayon, nais kong pakinggan pa ninyo ang bahaging ito, mga kapatid. Ito, may hamon siya, no? May hamon si Ronaldo, may hamon siya. I-refute nyo muna ang mga box ng ginagamit ng mga boss. Kapag napabulaan nyo ito, babalik daw ako. Ano? I-refute? Bakit namin i-refute yan? I-proof yan. Hindi ka pa nag-iisip? Huwag mo nga, tanda, kung sino ka man nag-comment dyan sa tanda, huwag mo nga ipasok yung kaisipan mong mangmang sa amin. I-refute namin. Hindi kami katulad sa'yo na mag-iisip. I-ebidensya yan, bakit namin i-refute? Ayun, meron hong nagsabi doon na kung mapapamalian, mai-refute, yun pong mga ginamit kong ebidensya doon sa debate ay babalikan niya yung taong nag-chat sa Roman Catholic Church. Kaya lang sa kasawiang palad, ang iginantiho ay hindi kanais-nais na mga pananalita. Tinawag siyang tanda, ano pa yung tinawag? Ulitin nga natin, mga kapatid. Gamit ng mga boss. Kapag napabulaan nyo ito, babalik daw ako. Ano? I-refute? Bakit namin i-refute yan? I-proof yan. Hindi ka pa nag-iisip? Huwag mo nga, tanda, kung sino ka man nag-comment dyan sa tanda, huwag mo nga ipasok yung kaisipan mong mangmang sa amin. I-refute namin. Hindi kami katulad sa'yo na mag-iisip. I-ebidensya yan, bakit namin i-refute? Yan, po, tanda, huwag niyong ispasok yung kaisipan niyong mangmang sa amin, Sabi niya, o sagot niya doon sa nag-chat doon sa comment section. Tanda, kung sino ka man nag-comment dyan sa tanda, huwag mo nga ipasok yung kaisipan mong mangmang sa amin. I-refute namin. Hindi kami katulad sa'yo na mag-iisip. I-ebidensya yan, bakit namin i-refute? So sa makatwid, tinatanggap nila na hindi nila i-refute, tututulan, ididibang, kumbaga, yung mga ginamit nating referensya. Sapagkat yan daw ay katibayan. Ano po? Yan. So, uulit-ulitin po natin yan mamaya para matanim sa isipan ng mga taga-subaybay natin na yung ating mga gagamiting referensya ay hindi nila i-refute sapagkat yan ay ebidensya. Sa makatwid, totoo
ang atin pong mga sinasabi doon kasama ng mga ebidensya. Ano? Ngayon, isa-isahin natin. Gusto kong bigyan natin ng pansin. Napansin kasi natin na sa usaping yun, ang gusto nung ating talagang kausap na si Jubanil ay mabasa sa Biblia ng word for word. Ano po? Yan. Dito ay napapansin natin na tila baga mahina ang nagiging pag-aaral o theology ng Roman Catholic Church tungkol po sa bagay na ito. Sapagkat ang mga apologists ng Roman Catholic ang siyang nagre-replika sa knowledge ng kabuuang simbahan ng Roman Catholic Church. Di po ba magdapat ay ganun po yon? Yan. Kasi kung ano yung sasabihin ng apologist o ng mga apologist ng simbahang Katoliko-Romana, yun din ang replika sa kanilang iglesia. Hindi pala talaga nila alam kung papaano mag-aral ng banal na kasulatan. Ngayong gabi, tuturuan natin ho sila kung papaano aaralin ang Biblia. Totoo na malaking bagay kapag mababasa po natin ng letra por letra yung mga katagang gusto nating hanapin sa Biblia. Malaking bagay po yun. Hindi naman natin sinasabing mali. Nagiging mali lamang ito kung sa lahat ng pagkakataon, ito ang gagawin po nating pamantayan ng ating pagbabasa sa Biblia o pamantayan ng ating magiging pag-aaral sa Biblia. Tandaan ho natin, sa pagbabasa o pag-aaral ng banal na kasulatan ay meron po tayong iba't ibang pamamaraan na dapat maunawaan. Yung sinasabi po nila na dapat ay mababasa word for word. Ang tawag po dyan ay word for word reading. Isang sistema ng pag-aaral ng Biblia. Isa lamang po ito sa mga sistema. Ang iba ay reading between the lines. Ito po yung mga yung mga katotohanang hindi mo mababasa ng word for word doon sa talata ng Biblia, pero yun ang sinasabi ng talata. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Mababasa mo sa talata ng Biblia doon sa Mateo Kapitulo 3 ng ating Panginoon ay binautismuhan. Hindi ba? Tignan natin ha. Maganda rin na ito'y makikita ho natin Sa aklat ng Mateo Kapitulo 3 talatay mula 1 hanggang 17. Yan. Ay, hindi ko na babasahin isa-isa, pwede hunin yung basahin. So diyan po'y makikita natin ang ating Panginoon ay nabautismuhan. At sa bautismong iginawad, kinuha sa terminong baptizo. Nang ibig sabihin ay to immerse, inilubog sa tubig. Yan. Yun yung ginamit ang ginamit salita mula sa baptizo ay baptize. Nabautismuhan ng ating Panginoon. Tanong, nang siya'y nabautismuhan, nabasa ho ba ninyo ng letra por letra na siya ay nabasa? Wala kayong mababasang letra por letra ng ating Panginoon nang siya'y nabautismuhan ay nabasa. Ngayon, kung ba hindi natin mababasa ng letra por letra na siya'y nabasa, hindi na natin paniniwalaan na siya'y nabasa. Ang gagamitin mo na ritong sistema, reading between the lines. Nang siya po ay inilusong sa tubig,
Maliwanag yun na mababasa na natin, reading between the lines, na siya po ay nabasa. Sapagkat ang ginamit na termino, baptizo o baptizo, inilubog, isinisid sa tubig. Yan. Oh. Nakakatulong ang word for word, pero hindi sa lahat ng bagay. Oh. Kasi kung word for word lang ang ating pagbabasihan, abay lalabas, paniniwalaan na natin si Kristo na nabautismohan, hindi nabasa. Di ho ba? Kahit na siya inilubog sa tubig. Ayun. Oh? Tandaan natin, ang inilubog sa tubig, yung kanyang kalagayang tao. Oh. At naturalmente, nabasa yon. Reading between the lines. Ano po? Ngayon, meron pang isang sistema kung paano aaralin o babasahin ang Biblia. Tinatawag itong reading behind the lines. Oh? Ito naman yung mga pangyayari pagkatapos mong mabasa, yung hinahanap mong talata ay yung hinahanap mong kataga, hindi mo rin mababasa ng word for word. Pero, malalaan mong naruroon. Halimbawa, doon sa aklat ni Esther ba yun o Esra? Tingnan natin ulit, ha? Alin man sa dalawa, Esther man o Esra, hindi binanggit sa buong aklat ang tungkol sa Diyos. Ngayon, ay kung hindi nabanggit yung tungkol sa Diyos, ang ibig bang sabihin walang umiral na Diyos sa panahon noon nang isinusulat ang aklat na yon? O sa panahong nabubuhay si Esra? O si Esther man? Alin man sa dalawang yung kasaysayan, medyo nawaglit lang sa isipan ko. Pero isa sa mga aklat na yan, wala hong mababasa ng word for word na salitang Diyos. Mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng aklat, wala. Kung walang nabasa na letra por letra, lalabas ba walang Diyos sa panahon noon? Meron. Kahit hindi nabanggit, mayroong umiiral na Diyos. Ang tawag dyan, reading behind the lines. Ganyan po pag-aaral ng Biblia, mga kapatid. Kaya yung pinag-uusapang Lucas 4:16, na ang wika ng kaugalian, basahin natin. Sapagkat maganda yung talatang yun eh. Dito ho sila hindi nakaporma eh. At kahit na anong paikot-ikot at pagpapalusot ang ginawa, hindi talaga nakalusot, mga kapatid. Ito sabi, at siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ang gusto niyang makita rito, dapat mababasa ng letra por letra na ang Panginoong Hesus nangili ng Sabat. Ayun ang gusto niya mabasa. Kaya ang conclusion niya, ang dami niya sinasabihan niya, ang dami ko raw sinasabi, hindi naman mababasa sa Biblia o sa talata ng Biblia. Kasi hindi po siya marunong bumasa at mag-aral ng Biblia. Kaya hindi niya maintindihan yung ating pinipresent. Bakit? Sabi ho ng talata mayroon talagang mga tao, mga mangangaral, mga nag-aaral ng Biblia, nagtatanggol ng pananampalataya na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang mga pag-iisip para yung katotohanan hindi sumilay sa kanila. Kaya hindi ho tayo magtataka kung bakit may mga ganoong uri ng mga ngaral. Ngayon, babasa tayo mula sa mga pagpapatotoo ng mga Bible scholars kung papaano uunawain ang Biblia. Isa na rito ang New Testament Transline. Yan, latag natin. Yan.
Understanding Translations. Yan. Ito isang uri ng pagtuturo kung paano natin uunawain ang salita ng Diyos. Sabi rito, doon sa Understanding Translation, ito po ay kuha mula sa New Testament Transline, a literal translation o in outline format ni Michael McGill, copyright 2002. Yan. Sa introduction, understanding translations. Two general approaches exist for making translations. One is called formal equivalence or word-for-word translation. Ano daw po? Yung isa, tinatawag na formal equivalence. Ano daw yung formal equivalence? Ito daw po yung word-for-word translation. It seeks to convey the word and grammar used by the writer as much as possible. Yun. May mga pagkakataong ginagawa nila ito para maipakita yung totoong nilalaman ng talata hanggat maaari. Tuloy. The other method is called dynamic equivalence. Ano po yung dynamic equivalence? Ito po yung thought-for-thought translations. Yan. Ano yung mga halimbawa ng thought-for-thought translations? Ito po yung mga paraphrasing Bible. Yan. No? At sabi ito, it seeks to convey the meaning intended by the writers using normal and pleasing English term and grammar that convey the same meaning, rephrasing sentences as needed. Tuloy. This is done to various degrees based on how far the focus is Greek moved from the Greek to English and how much interpretation is added to translations. Tuloy. Word-for-word translations, even word-for-word translation, however, cannot follow the Greek absolutely. English is just too different from Greek. Totoo yun, mga kapatid. Kaya may mga pagkakataon yung hinahanap nating word-for-word na kataga, hindi natin mababasa sa Biblia. Lalo na kapag yung pinaghanguan ay mula sa tekstong Grego o tekstong Hebreo, pagkatapos isasalin sa panibagong wika, sa Ingles, sa Cebuano, sa Tagalog, mayroong malaking pagkakaiba. Yan. Tuloy. Greek does not rely on words order as English does. Long run-on sentence are normal in Greek, but difficult to follow in English. A strictly word-for-word translation is very difficult for an English reader to follow. Nakita na ninyo, mga kapatid, kahit pala word-for-word, hindi talaga maisasalin lahat ng mga kataga sa Bibliang Hebreo at Bibliang Grego. At yan isasalin mo ng word for word sa wikang English o sa wikang Tagalog o sa alinmang wika. Yan. Kaya meron po tayong tinatawag na mga dynamic equivalence o yung mga thought-for-thought translations. Yan. So ganun po yan, mga kapatid. Ganyan din po sa pag-aaral ng Biblia. May mga bagay na gusto kang hanapin na di mo makikita, mabibigo ka. Ang kailangan mo ay gumamit ng iba't ibang uri ng paraan ng pag-aaral ng Biblia. Ano ito? Ulitin natin. Sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, may tinatawag na word-for-word reading, reading between the lines, reading behind the lines. At kapag equip ka sa mga ito, mauunawaan mo ang Biblia kasama ng iyong pananalangin sa banal na Espiritu. Ito pa sabi. Dito sa The Catholic Mirror. Ito Catholic Mirror ito. Pag-aari ito ng Roman Catholic Church. Dito po sa kanilang magazine na The Catholic Mirror, a liberal, progressive, and fearless journal of Catholic thought. Dito po sa yan, makita po ninyo, yan ay published
by the Catholic Mirror Baltimore. Yan. Pagkatapos, sabi po riyan, the Christian Sabbath. The Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teacher. Oh. Totoo yan, mga kapatid. Kaya nga hindi kami namamali ng pag-unawa sa Biblia. Kasi ang Biblia ang aming guro. Oh? Ang Biblia ang siyang nagtuturo sa atin kung papaano tayo gagalaw sa ating pananampalataya. Oh? Ngayon, totoo ba ng ating Panginoon ay Sabbath keeper? Yes, mga kapatid, totoo. Ganito ang ating mababasa dito po sa kanilang aklat na pinamagatang Katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Mababasa po ninyo yan dito sa pahina 263. Yan po, may palatandaan na tayong ginawa. Yan. Ito po ay copyright noong 2007. Ang sabi po rito, si Jesus at ang Sabat. Bagamat nakasulat sa 4 na ebanghelyo ang pagkamasunuri ni Jesus sa pagtupad sa Sabat, sa pagdalo sa mga pagsamba sa sinagoga. So nakikita ninyo, mga kapatid, ano sabi ng katisismo ng Roman Catholic Church dito sa Jesus at ang Sabat? Oh? Bagamat raw nakasulat doon sa 4 na ebanghelyo. Ano ba yung 4 na ebanghelyo? Yun yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Nakasulat daw dito sa 4 na ebanghelyong ito ang pagiging masunurin ng ating Panginoong Hesus. Nakasulat sa 4 na ebanghelyong ito ang kanyang pagtupad sa Sabat. Ano ba hinihiling ng Sabat? Eh di pag binalikan uli ninyo ang Exodo 20 talatang 8, ipangili ninyo ang araw ng Sabat. Oh? Di ba? Alalahanin ninyo ang araw ng Sabat. Oh. Mula talatang 8 hanggang talatang 11, ipinangili na araw ng Sabat sa mga Hudyo. Ngayon, ang ating Panginoon ba Hudyo? Yes, siya ay Hudyo. Kaya ano sabi sa atin ng aklat na ito? Si Jesus at ang Sabat, bagamat nakasulat saan? Sa 4 na ebanghelyo. Ang pagkamasunurin ni Jesus saan? Sa pagtupad sa Sabat. Oh. Ano pa? Nakasulat din dito sa 4 na ebanghelyo yung pagdalo niya sa mga pagsamba saan? Sa sinagoga. Nakikita ninyo, mga kapatid? Sariling aklat na ninyo nagsasabi, Aklat Katoliko, Katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Pag-aari ninyong aklat, nagpapatotoo ng ating Panginoon, Sabbath keeper. Masunurin sa pagtupad sa Sabat. Oh? Nakatala na lagi siyang dumadalo sa mga pagsamba sa sinagoga. Oh. Hindi na ninyo matututulan yung mga katotohanan ito. Aklat nyo po ito Oh. Isa pa ninyong aklat dito sa nobena sa Glorioso San Miguel Arcangel. Yan. Ano sabi? Ingon sa nabatasan ni Jesus, siya musulod. Ulit. Ingon sa nabatasan. Lakihan natin para yan. Ingon sa nabatasan ni Jesus, siya misulod sa sinagoga sa adlaw o adlawang ipagpahulay. Si Jesus sa Badista di ay Lucas 4:16. Kaninong aklat ito? Aklat ng Katoliko. Opisyal ba ito? Opisyal. Oh. Sino mas may authority? Yung mga apologists ng Roman Catholic Church o itong aklat na ito? Itong aklat na ito ang mas may authority sa kanila. Oh? Kasi
Itong mga apologist nila, bumabasa lang din to ng kanilang mga aklat. At kung ano dapat ang nasa kanilang mga aklat, yun ang kanila dapat sinasabi. Kapag ka, hindi sila magsasalita nang naayon sa kanilang mga aklat, anong ibig sabihin nun? Di nagsasarili sila ng aral, ng kanilang mga daladalang aral, hindi nakapattern sa kanilang mga aklat. Di ba? Mas magaling pa ba sila sa official nilang mga aklat na ito? Hindi ho. Official ito eh. Ano sabi sa Lucas 4:16? Ingon sa nabatasan ni Jesus, siya misulod sa sinagoga sa adlawang ipapahulay o igpapahulay. Si Jesus Sabadista di ay. Biro mo sabi ng inyong aklat to, Sabadista daw si Kristo. O ngayon, tanong, nagkamali ba ang inyong nobena nang sabihin si Jesus Sabadista di ay gamit ang Lucas 4:16? Kung gagayahin ko yung style po ninyo, hindi naman mababasa ng letra por letra. Na si Jesus Sabadista di ay doon sa Lucas 4:16. Abay lalabas na mali rin pala aklat ninyong ito. Di ba? Sino ngayon ang mali? Yung aklat ninyo o kayong mga nagtatanggol sa inyong simbahan na para makalusot lang, iiwasan ng aklat ninyong ito? Hindi kayo mas marunong sa gumawa ng inyong opisyal na aklat. Ngayon, si Jesus lang ba Sabadista? Tuloy. Si Birhen Maria mismo, Sabadista usab. Nakita ninyo, pati pala nanay ng ating Panginoong Hesus, Sabadista din. Kung ang ating Panginoong Hesus Sabadista at ang kanyang ina Sabadista, bakit lingguista ka? Sino ngayon ang nasa tunay na pananampalataya? Ang Sabadista o ang lingguista? Sige nga, sagutin ninyo. Pag sinabi ninyong ang nasa tunay na pananampalataya, yung lingguista, ay lalabas sa aklat yung ito, sabi rito, si Jesus Sabadista, at yung kanyang ama at yung kanyang ina, Sabadista rin, ay lalabas mali ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Ganun ang lalabas nun. Kaya ang tunay na nasa liwanag, ang tunay na nasa tamang pananampalataya, ang Sabadista. Bakit? Ang ulo, si Jesus, Sabadista. Ang iglesia, ang katawan, Sabadista. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ulo ng iglesia. Ano daw ang ating Panginoong Jesucristo? Sabadista o lingguista? Sabadista, sang-ayon sa inyong aklat. Now, yung member, yung body of Christ, yung member ng body of Christ, ano? Sabadista, lingguista. Sabi uli sa inyong aklat to, si Birhen Maria mismo, Sabadista. Si Birhen Maria, isa sa mga membro ng katawan o ng iglesia. Nakita nyo mga kapatid? Kapag ka ang ulo ay Sabadista, ang katawan, ang membro ng kanyang katawan o ang kanyang iglesia, dapat Sabadista rin. Hindi po pwedeng Sabadista ang ulo, lingguista katawan. Pugot yan. Di ba? Kaya maganda meron kayong nobenang ganito eh. Kasi ito yung magpapatotoo eh. Paano ninyo babaliin ngayon yan? Aklat ninyo yan. Aklat Katoliko yan. Di ba? Pag nakita natin yung tama, wag na kayong lumaban. Sukol na kayo eh. Kahit ano pang pagpapalusot ninyo, wala na. Aklat na ninyo nagsasabi ngayon, ano sabi sa paggamit namin ng mga aklat na ito? Ito, may hamon siya, no? May hamon si Ronaldo, may hamon siya. I-refute nyo muna ang mga box ng ginagamit ng
mga boss, kapag napabulaan niyo ito, babalik daw ako. Ano? I-repute? Bakit namin nire-repute yan? I-proof yan. Hindi ka ba nag-iisip? Huwag mo nga, tanda kung sino ka man nag-comment dyan sa tanda, huwag mo nga ipasok yan kay isipan mong mangmang sa amin. I-repute namin. Hindi kami katulad sa'yo na mag-iisip. Ebidensya yan, bakit namin i-repute? So, maliwanag mga kapatid, na hindi talaga i-repute. Hindi talaga dapat i-repute kasi ebidensya daw yan. Hindi raw sila mga mangmang para i-repute yan. Di ba? I-repute? Bakit namin i-repute yan? I-proof yan. Hindi ka ba nag-iisip? Huwag mo nga, tanda kung sino ka man nag-comment dyan sa tanda, huwag mo nga ipasok yan kay isipan mong mangmang sa amin. I-repute namin. Hindi kami katulad sa'yo na mag-iisip. Ebidensya yan, bakit namin i-repute? Ebidensya yan, bakit namin i-repute? Ebidensya yan, bakit namin i-repute? Ebidensya yun. Bakit i-repute? Ano ba sabi ng ebidensya? Basa. Mula sa nobena sa glosaryoso o glorioso. Ingon sa nabatasan ni Jesus, siya misulod sa sinagoga sa adlawang igpapahulay. Si Jesus sa Badista di ay, Lucas 4:16. Tuloy, si Jesus mao ang atong panig-ingnan. Ang atong panig-ingnan. Sudon nato siya. Sundin daw natin siya, Sundin daw natin. Unang Pedro 2:21. Dapat daw sundin. Kaya kung sa Badista si Jesus, dapat sa Badista ka din. Kaya umalis ka sa pagiging Katoliko nyo, mga kapatid. Dapat daw sumunod tayo kay Jesus. Si Jesus sa Badista. Ano pa? Si Birhen Maria mismo sa Badista usab. May pahulay siya sa Sabado, sumala sa sugo. Pinuhin mo pati si Maria sumunod din. Kung talagang mahal ninyo ang ating Panginoong Jesucristo at kinikilala ninyong ina si Maria, magsabadista kayo, mga kaibigan, sapagkat si Jesus sabadista. Sabi pa ninyong aklat, sundon naton siya o sundon nato siya. At si Maria mismo, si Maria mismo, sabi diyan, sabadista usab. Anong araw siya? Anong araw siya nasa sinagoga? Maipahulay siya sa Sabado mula sumala sa sugo. Nakita na ninyo, mga kapatid. Kaya hindi ninyo talaga maigugupo ang katotohanan ito na atin pong pinatotohanan. At kayo na rin ang nagsabi, hindi ninyo tututulan o i-refute ang mga ginamit kong referensya sapagkat ebidensya ito. Yan, yun ang kagandahan dito ngayon, punta tayo sa kanilang video pa. Ito po ang ating mapapakinggan. Sabi niya, nung panahon na yon, nung nasa Nazareth si Panginoong Hesus, nakaugalian na niyang pumasok sa sinagoga. At sa loob ng sinagoga, siya raw ay sumamba sa Diyos Ama, no? So, dahil siya po daw ay isang Hudyo, so ganun po talaga yung customary daw nila. At saklaw po si Panginoong Hesus sa Sabat na yan. So, dito ay maliwanag na naman nating makikita kung paano sila pilit na lumulusot kahit na meron na tayong hawak na ebidensya. Yan. Ang sabi ko raw, noong panahon daw na yon, noong panahon na nasa Nazaret, ang ating Panginoong Hesus, ay nakaugalian niya pumasok sa sinagoga. Yes. Kasi sabi rin ng inyong lathalain yun Di ba? Sabi ng inyong lathalain, ng inyong aklat. Ngayon,
Ano pa sabi niya? Sa loob ng sa looban niya ng sinagoga, siya raw ay sumamba sa Diyos Ama, no? Sabi ni nung aking nakausap. So dahil daw siya dahil siya po daw ay isang Hudyo, so ganun po talaga ang kustombre daw nila, at saklaw po si Jesus, saklaw po ang Panginoon sa Sabat na yan. Yun ang deliberation ng akin pong kausap. So dito makikita natin medyo malaki talaga ang kanilang problema sa pag-aaral ng Biblia. Masyadong limited. Sa kabila ng meron na tayong nabasa na mga referensya na hindi nila i-refute kasi ito ay pruweba, patuloy pa rin silang lumalaban sa katotohanan. Ngayon, hindi ba totoo na ugali ng ating Panginoon pumasok sa sinagoga? Hindi ba totoo namang ugali niya na siya'y pumapasok sa sinagoga alinsunod sa Lucas 4:16? Tututulan mo pa ba yun? Sabi na nga dun ayon sa kanyang kaugalian basahin natin. Yan. Lapag natin uli. Ano sabi? At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, ano karugtong? Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Tututulan mo pa ba yan? Nakalagay na nga dyan yung lagi ninyong hinahanap word for word. Ngayong may word for word na nakalagay. Ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ayaw nyo na naman. Di ba inconsistent? Inconsistent. Kapag ka nababasa ng word for word, magpapalusot na naman. Iba na namang birada ang gagawin. Hindi masusukol at masusukol tayo, mga kapatid, ng mga talata ng Biblia. Wala tayong magagawa doon. Ngayon, mali ba ng ating Panginoong Jesucristo nang pumasok siya sa sinagoga, sumasamba siya sa Diyos Ama? Na yung kanyang kalagayang tao'y sumasamba sa Diyos Ama? At mali din ba na dahil Hudyo ang ating Panginoong Hesus, ay kustombre talaga nila na pumasok sa sinagoga kapag araw ng Sabat? Mali ba yun? Hindi mali yun, mga kapatid. Talagang kustombre po nila bilang Hudyo. Yun ang kanilang kaugalian. Pupunta si sinagoga para mangili ng Sabat, para sumamba sa Diyos. At dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, yung kanyang katawang tao ay sumasamba sa ating Panginoong Diyos Ama. Yan po ang dapat po ninyong maunawaan. Ngayon, balikan natin yung talata. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Hindi siya araw ng Linggo pumasok sa sinagoga, kundi araw po ng Sabat. Ano ba yung Sabat na yan? Anong araw yan? Anong araw yan? Yung Sabat na yan. Sa atin pong panahon ngayon, yan po ay araw ng Sabado. Araw ng Sabado po yan, mga kapatid. Ano uli ang katunayan? Ito ang bagong tipan ng ating mananakop at Panginoong Jesucristo. Copyright 1952. Isinalin sa wikang pambansa mula sa Vulgata Latina ni R.P. Juan T. Trinidad S.J., doktor sa banal na kasulatan, dating profesor sa San Jose Seminary, Quezon City. Inilathala ng Sacred Heart Publication, Manila, 1952. Yan. Mayroon pang lagda ni Pius the 12
Ano ang sabi sa Lucas 4:16? Ganito po ang pagkakaliwat ng kanila pong aklat, ng kanilang Biblia. Biblia Katoliko po ito, ha, mga kapatid. Ito sabi, pumaroon siya sa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabado at tumayo upang bumasa. Anong araw po yung Sabat? Araw po ng Sabado. Napakalinaw po, mga kapatid. Napakalinaw. Ngayon, sa pagpapatotoo rin ng iba pang mga komentaryo ito ng mga born again. Hindi po ito Seventh-day Adventist. Diyan po sa komentaryo ni Thomas Hale, komentaryo ng Bagong Tipan, unang bahagi. Yan. Ito po yan, mga kapatid. Yan, no? Pinakikita ko po sa inyo, ha? Yan po yung aklat na yan. Yan, ha? Yan. Copyright 1995. Yan. OMF Literature sa pahina 440. Ano ang sabi sa atin? Idinaraos ng mga Hudyo ang kanilang gawaing pangrelihiyon sa mga sinagoga. Sa bawat nayon, ginagawa ang mga serbisyo tuwing Sabado, ang araw ng Sabat. Kinaugalian ng sa panahon ng serbisyo ang pagbasa mula sa isang balumbon ng lumang tipan. Kaya nga yung ipinabasa sa ating Panginoon, aklat ni Isaias, hindi ba? Mabuti pa itong mga born again. Kahit papaano, alam nila ang katotohanan patungkol doon sa Lucas 4:16. At yung mismong aklat ng Roman Catholic Church nagsasabi ng tapat. Ayan, Lucas 4:16 sa kanilang nobena, si Jesus sa Bautista. Di ba? Sino ngayon nagsasabi ng totoo? Ito pa dagdag. Ito pa dagdag bilang pag-uulit. Dito sa kanilang katisismo, si Jesus at ang Sabat, bagamat nakasulat sa apat na ebanghelyo, sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang pagiging masunuri ng ating Panginoong Hesus sa pagtupad sa Sabat, sa pagdalo sa mga pagsamba sa sinagoga. Di ba? Napakalinaw, mga kaibigan, mga kapatid. Ano nga ulit ang sabi pagdating sa paggamit ng referensya? Ito, may hamon siya, no? May hamon si Ronaldo, may hamon siya. I-refute nyo muna ang mga box ng ginagamit ng mga boss. Kapag napabulaan nyo ito, babalik daw ako. Ano? I-refute? Bakit namin i-refute yan? I-proof yan. Hindi ka ba nag-iisip? Huwag mo nga, tanda, kung sino ka man nag-comment dyan sa tanda, huwag mo nga ipasok yung kaisipan mong sa amin. I-refute namin. Hindi kami katulad sa iyo na mag-iisip. I-ebidensya yan, bakit namin i-refute? I-ebidensya yan, bakit namin i-refute? I-ebidensya yan, bakit namin i-refute? Napakaganda, no? Ebidensya, bakit namin i-refute? Ganun talaga, mga kapatid. Mahirap talagang tutulan ang katotohanan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.
lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ikot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila